So yun mga pangat, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi kung ang oras naman ito napapalit mga pangat at good morning, bless na naman nga pala sa inyong lahat dyan, sa mga sumusuporta sa buong mundo. Hayaan nyo muna ako mga pangat, ipakita sa inyo mga pangat ang kapaligiran dito sa tapat namin mga pangat ng aking tinitirhan ngayon. Ang ganda ng panahon natin ngayon mga pangat. Sikat siyaring araw pero malamig pa rin mga pangat ang panahon. At syempre mga pangat, for this video, tututang dila muna tayo ngayon mga pangat. Yung meron tayong pag-uusapan na gusto ko rin liwanagin mga pangat. At syempre bago ang lahat mga pangat, kain muna tayo para may laman yung utak natin sa pagsagot. Japanese food. Dala ito mga pa ng ating kaibigan na si Justin. At kung sino si Justin, makikilala niyo rin siya mga pangat sa tamang panahon. Yeah. You know? By the way, tikman mo rin mga pangat to. Sarap ito mga pangat. Ito mga pangat, yung lagi natin kinakain sa Japan. Nung nag-Japan tayo. Shoutout sa mga taga-Japan yan. Mga pangat to. Bango. Rice. Yun. Ganyanin mo lang yung mga pangat. Tapos, bochi na. Para siyang pastil mga pangat ng Pilipinas. Unang bite. Nagbabalik yung mga ala-ala. Yung ala-ala sa Japan. Yung mga ala na sa Japan pa tayo mga pangat. Nagbabalik. Nananariba yung mga good vibes. Yung mga magandang memory. Wow. Nafe-feel ko ulit. Because of this food. Sarap. Napipil ko yung atmosphere ng Japan. Sarap. Busog-busog mga pangat. Ito na mga pangat yung ating in-order mga pangat na Telesin, yung battery mga pangat. Actually dito ay sponsor mga pangat, dito sponsor. Nanggaling pa itong mga pangat ng Pilipinas, no, kasi umuwi si Madam Yanica, no, nagbakasyon siya. Nagpabili tayo mga pangat sa ating may bahay, sa ating misis na mga pangat. At pinadala nga kay Madam Yanica. At syempre, nandito na, sinahanap-hanap natin mga pangat dito. Sa mga nakapalo dito, yan, yun po tayo ng Banyas. So ito yung brand na hinahanap ko, Telesin, no. Kita ko lang sa Pilipinas mga pangat na parang maganda yung Telesin na battery. So actually mga pangat, nabuksan na ito nating may bahay at i-unboxing niya ng mga pangat. Nauna pa siya sa akin. Ayan, no? Another fire sale sa Diba? Lazada. Para kay Rogen, Team Pangat. 1,000? 1,000 lang yun. Tignan natin ha. Check. Ayan. Pagkatapos, isasend natin sa kanya din. Bubble wrap pa. Ang hirap naman. Sana hindi scammer. 1,000 pa naman. Mamaya, bato pala oh. Yari si Bobby. Ay, ayan oh. Battery ito ng GoPro. Yung camera niya sa pagbablog. Hoy, hindi scam. Ito, nakatakot. Kung sino pa yung mahal ng bayad mo, yung pa yung nababato. Yun! Makakarating po ito ng Dubai. Ayatin pa ng Terminal 3. Huwag ko na isaksak. Isaksak ko pa ba? Yun oh. Oh, dalawang battery. Ay! Nalaglag pa. Ganda ng hawak mo. Nanginginig-nginig pa yung kamay mo. Nalaglag ka pa. Basta hindi ko natatanggalin. Ayan na yun ha. Oh. Ang ano niya sa Wavell ay 1,100. O, diba? Mahal. Buti na lang ha. Hindi bato. Kung di yari, mababato ka na ko. O, di ba? In-unboxing niya ng mga pangat. Anyway, ito yung gagamitin ngayon mga pangat. Titingnan natin kung maganda talaga siya. Pinull charge ko na siya kanina. Siya umabot siya ng mga approximately 1 hour mahigit. Ganun. Dalawang battery. Yan o. Telesin. Telesin, baka naman. Ito lang, yan. O. Yan.
charger. At may dalawa na siyang battery. Yun. So try natin to ngayon. Ito yung gagamitin dyan. Ipapalit natin. At titingnan natin kung gaano siya katagal. At habang nagkasalita tayo, hindi mapuputol. No? Let's go! At yun ang mga pangat, gamit natin itong mga pangat, yung ating telesin. No? Pero mga pangat, hindi yan ang pag-uusapan natin. At hindi talaga ang main topic natin ngayon mga pangat. Ang main topic natin mga pangat ngayon is isang bagay na medyo nakakailang pag-usapan. Kasi ito may kinalaman sa kultura at paniniwala. Pero mga pangat, gusto ko siyang bigyan ng malinaw, no? Pagkaunawa, lalo-lalo sa mga bago na pupunta ng UAE, kung ano ba talaga ang sitwasyon kapag Ramadan dito, especially sa Dubai. Kasi mga pangat na nag-comment sa atin nung kumain tayo sa labas, yung vlog na yan siya nang parang hindi daw natin nirespeto yung season na Ramadan or fasting or pag-aayuno. Ito yung mga pangat, shoutout natin na Pedro Gecolea 4709. Tama ba yung pagkabigas ko ng pangalan, no? Sabi niya, paangat, Ramadan, kumain ka pa sa labas. Dapat explain mo na this time is not allowed to eat outside to respect the day of Ramadan time. Kasi mga pa, bago lang to mga pa, si Sir dito sa UAE, no, o sa Dubai. Kasi may nag-comment mga pa, sabi ni Aj Magwad, C6H, yan, sabi niya mga pangat, bago ka ba sa UAE? Hindi na nga lang sinusunod yang bawal kumain sa labas. So bibigyan natin ng linaw mga pangat yung mga ganyang bagay. Kasi mga pangat, talaga namang nasa isip natin mga pangat tayo mga Pilipino, pag Gulf country, matik yan mga pangat na strict sila pagdating sa pag-aayuno or fasting sa araw ng Ramadan o sa buong buwan ng Ramadan. How the UAE Ramadan dining rules have changed in recent years, no mga pangat. Nung mga araw, nung mga panahon mga pangat, siguro before na tayo pumunta dito mga pangat, talaga namang mahigpit mga pangat ang UAE. Sa nakalipas na mga panahon, nagbago or binago mga pangat yung rules pagdating mga pangat sa pagkain in daytime sa araw ng Ramadan. No? Dito sa UAE, especially nga sa Dubai, may mga bagay na pinag-usapan, na pagkasunduan mga pangat. Hindi lahat bawal kumain sa araw ng Ramadan, lalo na pag daytime, outside or inside the room or mall or restaurant, mga gano'n, etc. So ito mga pangata, noong araw, so kailangan daw nila kumuha ng mga permit kapag sila ay magbubukas ng mga restaurant. Upang maging operational bago ang oras ng iftar. Ang iftar mga pat, ginagawa yan is 6:30. Kainan yun mga pat ng Muslim. Ibig sabihin, bago pa mag-iftar, mga ganitong oras, alas 2 sa hapon, tanghalian, mga gano'n, etc. Ito mga pangat, sabi ni Sonia Jane, chef executive ng Chatori Gali, isang Indian street food restaurant. Pagkatapos so, nagbago ang batas. At paglipas ng mga panahon, hindi na nila kailangan kumuha ng permit. Pero mga pangat, kinakailangan ng coveran yung mga restaurant or yung outlet na mag-operational. Kumbaga, hindi kailangan visible sa mga taong dumadaan. Noon yun, hindi yung pangkasalukuyan. Noon ng mga panahon. Kailangan hindi makikita. Kumbaga, pwedeng pumasok doon yung allow kung sinong gustong kumain, pero dapat hindi visible sa mga taong dumadaan, Christian ka man o Muslim. O kahit anong kultura mo, basta't hindi mo pwedeng makita yung mga pagkain o yung bukas na restaurant na nag-o-operational sa araw ng Ramadan or daytime or fasting ng mga bago pa nga mag-iftar. Yun yung rules ng mga panahon noon. No? Sa nakalipas na ilang taon, lumambot ang mga alituntunin ng UAE tungkol sa mga pagbabago ng restaurant sa panahon ng Ramadan. Hanggang kamakailan lamang ang mga food court ay nasa likod ng mga open na partition para sa banal na buwan. Pero bago pa mangyari yung mga paangat, magpa-partition, marami talagang hindi nagbubukas mga paangat ng mga restaurants or kainan or sa araw ng Ramadan hanggang sa paglubog ng araw. Gayunpaman mga pangat, sabi ko nga kanina, may mga pagbabago o may mga changes na naganap. No? Sabi nga mga pangat ni Sarah Joseph, no, isang tagapagsalita ng kultura para sa Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Center para sa Cultural Understanding, ito ang sinabi niya mga pangat. Ang pagpapagaan ng mga karapatan ay gagawing mas inklusibo ang mga bagay. Dahil ang mga hindi lamang Muslim mga pangat ang hindi nag-aayuno. May mga kaso yung mga pangat na Muslim na hindi kasama
sa pag-aayuno. At tama ang narinig yung mga paangat. Ang mga kabilang ng mga Muslim na hindi na persahang mag-ayuno mga paangat. Unang-una dyan mga paangat, ang matatanda, ang mga bata, may mga health condition or may mga karamdaman, at ang mga babae nagregla, at ang bagong panganak na babae. Sila mga paangat, yung mga Muslim na hindi persahang pinag-aayuno or kailangang mag-ayuno sa araw ng Ramadan or fasting day. So, yun yung nagkaroon ng changes, mga pangat. Bakit hindi i-include pati yung mga foreigner or yung mga hindi Muslim dun sa pagbibigay ng pahintulot na kumain mga pangat sa araw ng Ramadan, even the daytime or fasting day or fasting time mga pangat or pag-aayuno nga. At dahil dun mga pangat, nagkaroon mga pangat ng kapakinabangan mga pangat dun sa mga dayuhan ng mga pangat o turista, expat na hindi naman talaga mga Muslim o na makakain mga pangat o kumain kahit sa labas or hindi naman din naglalakad ka sa labas. Dun lang mga pangat sa mga restaurant. At sa paglipas ng mga panahon mga pangat, ang operation ay naging normal na. Kumain at uminom sa mga mall, anuman ang oras ng araw, ang karamihan ng mga food court or mga shopping center sa UAE ay madalas na punong-puno ng mga tao. Actually, mga 2018 yun mga pangat, 2018, 19, mga ganyan, na pinapahintulutan bumili nga mga pangat yung mga tao, mga pangat, kahit na naka-cortina o naka-screen mga pangat yung mga restaurant, no? Pero before pa 2018, bago ako pumunta rito siguro, hanggang 16, 17, alam ko mga pangat na hindi talaga pwede o hindi allowed. Kahit mga pangat, umuya-nguya ka dyan chewing gum sa labas, yung mga panahon ng mga ganon. Na-notice ko or naobserbahan ko. So paglipas nga ng 2018, ayan na nga mga pangat. At pagsabit nga ng 2021, yeah, tinatanggal na mga pangat yung mga barricades sa mall. At ganun mga pangat sa labas ng mall. Kagaya ng mga maliit na mga restaurant dyan mga pangat sa kalsada. No, pinatanggal na. Pero mga pangat, alam ko sa Abu Dhabi at sa Dubai lang yun. Pero mga pangat sa Sharjah mga pangat, kinakailangan pa rin lang humingi ng permit, no, bago mag-operation mga pangat. Kasi alam ko before pandemic yung mga pangat naalala ko. Lagi ko sinasabi sa mga vlog natin yan, nung after pandemic nagulat na lang ako, nung nag-Ramadan, sabi ko, bakit bukas tong mga restaurant? Kung baga, pwede kang kumain sa labas at umupo. Ganun. Ako din nagulat talaga. Yung transition na bawal mo kumain, uminom ng tubig dyan sa labas, bawal yun mga pangat. Talagang makakasuhan ka or may fine mga pangat. Binablog ko rin yun mga pangat noon. Ako, nung simula pa lang ako, na may fine, no, mga pangat, bakit uminom ng tubig dyan. Tapos, hanggang sa nakita ko, may mga bakod-bakod na ganoon. Yun nga, it was 2018, nagbakod-bakod na silang ganyan. Yung sa Murakabat, may nakabakod yan. Kahit sa mga sa trabaho, pinapasukan ko mga pangat, yung mga restaurant nakabakod ng kortina. Or basta barricade, basta hindi makikita, not visible. Tapos, yun nga, after pandemic, nagulat na lang ako mga pangat nung nag-Ramadan, bukas yung restaurant sa labas. Na pwede kong kumain sa loob. Na-vlog ko na yan, Ayan yung mga vlog na yan. Ngayon nga, up to now, present, nagulat na lang ako na itong year na to, na nag-vlog tayo, pwede may kumain sa dining area sa labas. Diba? Ayan yung mga pagbabago. So, yun ang rules o pagbabago ng mga batas pagdating sa Ramadan. Ganun pa man. Ito inuulit ko, ganun pa man. Kahit na may pagbabago o may pagluwag sa batas pagdating sa Ramadan mga pangat o pag-aayuno, ang akin lang mga pangat is talaga namang respeto pa rin natin mga pangat. Kasi actually mga pangat sa trabaho namin, nasa hotel kami, maraming Muslim doon mga pangat na nagtatrabaho at nasa restaurant mga pangat at sila pa nag-serve ng mga pagkain. Bagamat nakaayuno sila or nakapasting sila, they serve the food doon sa hotel kasi restaurant nga yan so no choice. So naaamoy nila, sila pa yung nagluluto. Ganon ka intense mga pangat yung challenging no na ginagawa ng mga kapatid nating Muslim na nag-aayuno na kasi nga dahil sa trabaho. Pero mga pangat, kung hindi na ka naman doon sa environment na yun at nasa ibang lugar ka, respeto na lang. Although allowed naman, respetuhin mo na lang yung mga kasama mo na nag-aayuno na. Huwag mo lang ipakita na kumakain ka pa or uminom kung kinakailangan ng mga pangat. Pero kung nasa labas nga, kagaya ng restaurant, no, sa public area, dahil allow na nga, no problem. Wala namang issue doon, wala namang problema mga pangat. Para ka lang nasa Pilipinas na talaga. Gayon na yung environment dito. Yun nga, sinasabi natin, respeto pa rin. Mga pangat, hindi lang naman ang pagkain sa labas ang bawal noon, no, mga pangat.
Ngayon din, mga pangat, meron rin pagbabago sa musika. No? Ngayon, depende lang mga pangat sa area ng mga pangat. Kagaya sa Palm Jumeirah, sa JBR, yung mga beaches, pwede naman kayo magpatugtog dyan mga pangat ng mahina lang. No, na talagang hindi naman nakaka-istorbo o hindi aagaw atensyon yung patugtog nyo ng mga pangat. So pwede naman, kung hindi naman talaga wild yung tugtugan, normal lang, tamang chill lang. So pwede naman mga pangat sa panahon ngayon. Malakas na musika at live na libangan. Habang ang mga beach club at iba pang open air na restaurant ay bukas sa oras ng pag-aayuno. Ang malakas na musika ay hindi pinapahintulutan sa labas hanggang sa iftar, kung saan ang mga ilang lugar tulad ng surf club sa West Palm Beach ay hindi nagpapatugtog ng musika sa araw at ang Chow Chu sa J1 Beach ay nagpapatugtog lamang ng tahimik na lounge music. 'Di ba? So yun mga pangat, kumbaga hindi pa rin dapat talaga masyadong malakas magpatugtog, no? Depende pa rin yan mga pangat. Basta mga lounge music lang mga pangat, yung harmony, mga ganun lang, di ba? Ang mga pampribado, pagpupulong-pulong or gathering or sa ballroom ng mga hotel, yan mga pangat, ang inaalaw na magpatugtog ng mga pangat. Pero mga pangat, ang mga konsyerto sa public area ay hindi naman mga pangat pinapayagan, no? Ito'y hindi pinapahintulutan, lalo na kung may mga DJ pa yan mga pangat. So hindi allowed ang mga konsyerto in public area sa araw ng Ramadan. Sana maliwanag yun. Mga pangat sa mga bagong pupunta rito at sa mga Pilipino o mga kababayan natin na bagong pupunta rito mga pangat sa araw ng Ramadan o pagsapit ng Ramadan mga pangat, ganito na ang kultura ngayon mga pangat sa UAE. Hindi na siya ganong kahigpitan. Kumbaga, ang Dubai o ang UAE mga pangat, isa talaga yung pinakamaluwag or open country sa buong Gulf country. Ikukumpara natin mga pangat sa ibang Arabic country like Qatar, Saudi, Riyadh, Kuwait, yung mga gano'n, no? So, kung ano yung nakikita nyo sa vlog ko mga pangat, is yun yung nangyayari talaga rito. So, sir, no? So, nagsasabi na kung bakit hindi ko respeto yung araw ng Ramadan sa pagkain sa labas, kung bawal yun na kumain sa labas, dapat walang bukas na restaurant. Yun lang yung logic, no? At hindi ko rin lalabagin yung batas na yun mga pangat dahil malaki ang fine dito pagka ginawa mo yung bawal, no? So, ibig sabihin, may bukas na restaurant, pwede kang kumain. Gawin lang ang logic. Gawin lang kasimple mga pangat. So yun, siyempre mahaba itong video natin mga pangat at maraming salamat kung umabot ka sa punto ng video natin mga pangat. Siyempre, don't forget to like, share, and subscribe para maraming magkaroon ng idea regarding sa buhay-buhay nga dito mga pangat sa Dubai, lalo-lalo ngayon sa panahon ng Ramadan, sa mga oras na to. Actually, matatapos yan mga pangat last week mga pangat ng buwan na to, ang Ramadan. So ito, i-share ko lang mga pangat kung ano yung nalalaman ko at binigyan lang natin ng linaw mga pangat kung bakit tayo pwedeng kumain sa labas sa araw ng Ramadan. Pero hindi ko man inaalis mga pangat na dapat may respeto pa rin tayo sa bawat kultura at paniniwala ng bawat tao. Yun. Siyempre mga pangat, think positive lang, good vibes, God bless you all. Sa lahat ng pagsubok at tagumpay, good to God, be the glory. And see you in the next one. Let's go!